Alam kong marami sa atin ang nangangamba at natatakot dahil sa lumalaganap na pandemic na coronavirus. Pero alam nyo ba na marami pa ang nagdaang mga virus na halos wala pa sa kalingkingan ng coronavirus? Dahil ang mga virus na ito ay kumitil ng buhay ng milyong-milyong tao. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa pinakamapaminsalang pandemic na lumaganap sa buong kasaysayan, ang Black Death. Hindi na natin patatagalin to, simulan na natin. Great Plague, Black Plague o Black Death ay isa sa pinakamatinding pandemic na lumaganap sa buong kasaysayan ng human history. Ang pandemic na ito ay responsable sa pagkitil ng buhay ng milyong-milyong tao sa bansang Europa at Asia. Nagsimula ang mapaminsalang salot na ito noong 1300s o 14th century sa pagitan ng taong 1345 hanggang 1353. Ang Black Death ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bakteriyang Yersinia pestis na nakukuha sa infected na mga hayop at naisasalin ito sa pamamagitan ng kagat ng mga garapata. Kapag namatay ang host, ang mga garapata ay maghahanap ng bagong host, at kapag wala ng hayop na pwedeng pamahayan ng mga ito, ay tsaka naman ito pupunta sa tao. Ang taong nakagat nito ay magkakasakit at mabilis na mahahawaan ang mga taong malapit dito sa pamamagitan ng paghawak sa balat, paghawak sa damit, laway, at sa paglanghap ng hangin na nagmumula sa taong infected nito. Paano nga ba kumalat ng ganun kabilis ang Black Death sa Europa? Taong October 1347 ay may 12 barko na nanggaling pang Black Sea ang dumaong sa isla ng Sicily sa Italia. Nagimbal ang mga tao sa daungan dahil tumambad sa kanila ang mga bangkay ng tao sa loob at labas ng mga barko. May mga iilang buhay pa sa mga ito, pero kalunos-lunos na ang kalagayan nila dahil ang katawan ng mga ito ay tila naaagnas na at binabalutan sila ng mga maiitim na bukol sa kanilang katawan. Ang mga bukol na ito ay kasing laki ng itlog at naglalabas ng mga dugo at nana. Agad namang ipinag-utos ng Sicilian authorities na paalisin ng mga barko na tinawag nilang barko ng kamatayan. Pero huli na ang lahat dahil kumalat na ang masangsang na amoy sa hangin at nagliparan na ang mga peste sa isla ng Sicily. Paano nga ba napunta ang mga barkong ito sa isla ng Sicily at saan ito nanggaling? Noong taong 1346 ay may nagaganap na digmaan ng mga Mongol sa lugar ng Kaffa sa Crimea. Habang nakikipagdigmaan ay marami ng mga sundalo ng Mongol ang namatay dahil sa Black Death at humihina na ang kanilang pwersa. Kaya nagdesisyon na ang mga Mongol na umatras na sa laban. Pero bago sila umatras ay pinaramdam nila sa Kaffa ang sakit na dumapo sa kanilang pangkat. Gamit ang mga malalaking katapult ay pinaghahagis ng mga Mongol ang mga naaagnas at maiinit pang katawan ng kanilang mga kasamahan na namatay sa Black Death papunta sa teritoryo ng Kaffa. Pagkatapos nito ay tuluyan nang umatras ang mga Mongol laban sa Kaffa. Wala nang nagawa ang mga Kaffa kundi ang pagmasdan na lang ang mga nagliliparang bangkay na mga Mongol na bumabagsak sa kanilang kalupaan at tinitiis ang napakasangsang na amoy ng mga ito. Kaya ang ginawa ng mga Kaffa ay inipon ang mga bangkay ng mga Mongol at itinapon ang mga ito. Pagkatapos ng digmaan, ang mga Kaffa ay nilisan ang kanilang teritoryo sakay ng 12 barko dahil sa takot na mahawaan ng sakit. Kaya naman
naglayag ang mga ito patungong isla ng Sicilia sa Italia. Pero huli na ang lahat dahil nasa katawanan ng mga ito ang Black Death. Ang pagsugod ng Mongol sa Kaffa ang dahilan kung bakit mabilis na kumalat ang Black Death sa Europa. Pero bago pa ito napunta sa Europa, nananalanta na ang salot na ito sa India, Persia, Egypt at China. Habang tumatagal ay patuloy na kumakalat ang Black Death at ang tanging paraan para maiwasan ito ay ang pagse-self-quarantine sa kani-kanilang mga bahay sa loob ng 40 days dahil wala pang nadidiskubreng gamot para dito at hindi pa uso noon ang mga medical equipments. Kapag ang isang miyembro ng pamilya ay nagkaroon ng mga sintomas ng Black Death o kahit ordinaryong sakit lamang ito, ay madadagdagan o magre-reset ng another 40 days ang kanilang pagse-self-quarantine. Ang mga pinto ng kanilang bahay ay pipintahan ng hugis krus, indikasyon na may taong infected sa loob ng bahay. May mga kaso din na namatay ang isang pamilya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gutom, dahil hindi sila pinapayagang lumabas. May mga reports din na may mga taong malakas pa sa pagtulog sa gabi pero pagsapit ng umaga ay patay na. 30% hanggang 60% ng populasyon ng Europa ang binawian ng buhay at ang kabuuan ay halos 75 hanggang 200 milyong katao sa ilang bahagi ng Asya at Europa ang namatay dahil sa Black Death. Kapag ang isang tao ay tinamaan ng bubonic plague, ang unang sintomas nito ay makakaranas ang biktima ng trangkaso, pagkahilo, panginginig ng katawan at pagpapawis. Habang tumatagal, ang biktima ay tutubuan ng malaking bukol na kasing laki ng itlog ng manok na kadalasan makikita sa singit, kilikili o sa leeg nito. Makalipas pa ang ilang mga araw, ang biktima ay magsisimula ng tubuan ng mga pigsa sa buong katawan. Ang mga pigsang ito ay maglalabas ng mga dugo at nana. Kapag ang bubonic plague ay kumalat na sa katawan ng biktima, ay tuluyan nang manghihina ang immune system nito. Mangingitim din ang ilang bahagi ng katawan nito, ang mga kamay, paa at ilong, at magreresulta na ito ng kamatayan. Maraming naniniwala na ang Black Death ay isang parusa mula sa Panginoon at ang tanging paraan para makaligtas at maiwasan ito ay mapatawad muna ng Diyos. Para magawa ito ay kailangan muna nilang linisin o alisin ang mga taong makasalanan, makasarili, sakim at mga lumalaban sa simbahan sa kanilang komunidad. Ang naging target ng mga tao ay ang mga Hudyo, pulubi at mga dayuhan. Noong taong 1348 hanggang 1349, libo-libong mga Hudyo ang tinorture at pinatay sa Europa at sa ibang parte ng Asya. Inatake din nila ang mga malalaki o maliliit na mga Hudyo communities. Marami sa mga ito ang naglaho dahil naniniwala sila na ang mga Hudyo ang dahilan kung bakit lumaganap ang Black Death. Dahil may mga lumalabas na balita na nilalason daw di umano ng mga Hudyo ang mga balon na pinagkukunan nila ng tubig. Noong kasagsagan ang pananalanta ng Great Plague, ang mga tao ay gumawa o nag-imbento ng kani-kanilang paraan para labanan ang sakit. Tulad ng paglalagay ng mga mababangong halaman sa kani-kanilang mga bahay. Naniniwala kasi sila noon na kayang labanan na mabangong amoy ang mabaho at hindi ito makakapasok sa kanilang bahay. Pero sa kasamaang palad ay hindi ito umepekto dahil nagkasakit pa rin sila. Meron ding mga naligo sa ihi at naligo sa suka dahil naniniwala sila na kayang alisin ng mga ito ang sakit sa kanilang katawan. Ang pinaka-popular ay ang bloodletting.
Ito yung pagkuha ng dugo sa isang tao para magamot ang isang sakit o para mapigilan ito. Ginagamit din itong gamot sa diabetes, cancer, cholera at marami pang iba. Napakadelikadong pamamaraan ito noong dark days dahil marumi ang ginagamit nila sa pagkuha ng dugo. At may mga side effects din ito tulad ng pagkakaroon ng anemia, panghihina ng katawan at pagkahilo. Medyo may kamahalan ang bloodletting, kaya ang mga tao noon ay gumawa ng mas simpleng paraan, ang paggamit ng linta. Ginagamit ito para alisin ang masamang dugo sa isang pasyente. May pagkadelikado din ito dahil pwedeng maipasa ang sakit na nakuha nito sa ibang tao. Sa panahon na yon ay nakilala ang tinatawag na plague doctor. Ang mga plague doctor ay inuupahan at binabayaran ng mga komunidad para tignan at obserbahan ang mga biktima ng bubonic plague. Mahirap man ito o mayaman. Ang tungkulin ng mga plague doctor ay hindi pagalingin o gamutin ang mga taong may sakit, kundi ay obserbahan ang mga taong tinamaan ng bubonic plague at namamahala sa huling habilin ng mga namatay. Tumutulong din ang mga plague doctor sa pag-autopsy sa katawan ng mga biktima ng Black Death. Nakilala ang mga plague doctor dahil sa kakaiba nilang kasuotan na parang isang uwak. Ang damit, guwantes at bota ay gawa sa balat ng kambing. At ang dahilan kung bakit may tuka ang kanilang maskara ay pinupuno nila ito ng mga mababangong dahon sa loob. Naniniwala kasi sila na pwede silang mahawa kapag naaamoy nila ang nabubulok at masangsang na amoy ng mga biktima. May hawak din silang baston. Ginagamit nila ang baston na ito para suriin ang kanilang pasyente na hindi na kailangan lumapit pa. Inabot din ng 200 taon bago nakarecover ang Europa sa dati nitong kalagayan. At ito nga ang malagim na pangyayari noong ika-14 na siglo na hindi malilimutan kailanman. Sana ay nag-enjoy kayo sa tinalakay natin. Hanggang sa muli, maraming salamat. Peace yo!